kay Presidente Duterte ay talagang nilabag nila sapagkat ito'y batay sa isang warrant of arrest na hindi inisyo ng gobyerno. Proprotektahan nila ngayon si BP Inday Sara pag nagsimula yung impeachment. Proprotektahan nila ngayon si BP Inday Sara sa impeachment sa July. Sigurado, panigurado, malamang sa alamang tatakbo yan sa 2028 bilang presidente. Meron pang natitirang dalawang kapatid na lalaki. Tapos yung isang lalaki, another 10 years, another 6 years. Tapos yung lalaki, 6 years ulit. Bangag ka na, in short. Bangag ka na, hindi ka na nakakapag-isip ng tama at hindi na normal doon. Alright, good evening mga kayo and welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, today is March 17, araw ng Lunes dito sa Pilipinas. At good evening po, dahil gabing-gabi na rito, nasa alas 11 na sa akin at unti-unti na lang Tuesday na. So hindi ko alam kung morning dyan o afternoon o good evening dyan sa inyo lahat, kayo na po ang bahala mag-adjust. Unang-una, pinapasalamatan natin syempre lahat ng mga viewers natin abroad, yung mga OFW na laging sumusubaybay at tumututok sa bawat issue na pinag-uusapan natin, pati na rin yung mga viewers natin sa lokal, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat po from the bottom of my heart. Thank you so much. At syempre, yung mga nag-send sa atin ng GCash donors, maraming salamat. Thank you. Sobrang highly appreciated dyan. Hindi ko man kayo ma-shoutout lahat, pero maraming salamat. Yung mga nagme-message sa akin sa TikTok, sa Facebook, kasi wala sa YouTube na gusto nilang isama yung video nila kasi merong rally dyan abroad, mga OFW. Maraming salamat doon sa pag-reach out ninyo sa akin. At isasama natin yung video, isend nyo lang sa akin, i-react natin yan. Kasi ito yung mga dapat natin pag-usapan. Pasensya na kayo kung nadadami kayo dahil nanonood kayo. Pero hindi, di ba? Ako lagi ko sinasabi sa inyo dito, di ba? Marami na tayong nangingialam o bumaboses sa partikular na issue sa gobyerno natin. Yun nga lang, mas marami pa rin yung mga walang pakialam, di ba? Yung mga walang pakialam, yung mga nasa kabila, mas marami yung mga walang pakialam. Meaning, ito yung mga pagboboto, nakabase lang doon sa feelings nila. Ayan, doon nakapili. Kunyari, pag tinanong, nagsasurvey din kasi tayo di ba? Nagsasurvey din kasi tayo. Pag nagtatanong tayo, lagi na sinasabi, eto, bakit? Wala lang, gusto ko lang. Yung gano'n sa lokal, sa Maynila. So, napagtanto ko na nagbabase sila sa feelings nila. O kaya sinasabi nila, bahala na, doon na lang iisipin. Diba? Assignment po natin bilang botante na alamin kung sino yung iboboto natin. Responsibilidad po natin yun. Huwag po natin ibase sa, okay to feeling ko, mukhang gagawin to. Yung itsura naman, mukhang mabait, di ba? wag ganun, di ba? Mahirap yun, di ba? Kaya, ito, binigyan ako ng 500 nito. Nasunugan kami, o maboto ko to. Mukhang mabait to di ba? Wag ganon. Since na meron pa tayong time, dahil March pa lang naman yun, April, May, so kulang-kulang 2 months, alamin nyo kung sino yung iboboto nyo. Gawin nyo yung assignment nyo. Huwag kayong magbabase sa feeling lang, may itsura kasi, pogi kasi, mukhang mabait, binigyan ako ng 500 nito. Diba? Huwag doon. Tanggapin nyo yung pera pag may inabot. Pero aralin, di ba? Aralin nyo. O kaya, ang daming means, no? Para mag-background investigation tayo. We have all the means. Andiyan ang Google, Wikipedia, mga SOCMED. Just make it sure lang na yung papanooran nyo o yung pagkukuhanan nyo ng context yung mga reliable sources. Okay? Pwede naman kayo manood sa mga political blogger. Gaya na ito pinopromote natin, itong PDP Laban. Ganito umpisahan na natin to. Maganda to pag-uusapan natin. Maganda yung mga consolidated videos na hinahanda ko para sa inyo. Pero ito, pag-usapan natin. Kasi ganito yan. Ganito Ito na, sa ano ka na to. Personal na investigasyon ko at sana mangyari. Sana ganoon din yung nasa isip nyo. Okay, ganito. Pag nanalo yung PDP Laban, straight, siyam o 10, sama na natin si Dr. Mata.
10. Kasi marami nagre-request sa akin eh. Saka tinaas daw yung kamay ni Tatay Digo neto ni Dr. Mata. So pag nanalo to, proprotektahan nila ngayon si BP Inday Sara pag nagsimula yung impeachment. Ako, speaking of impeachment, talaga si Chis, oh. Wag muna tayo tumunta ron. Pag nanalo itong Siyam na PDP laban o 10 kasama si Dr. Mata, proprotektahan nila ngayon si BP Inday Sara sa impeachment sa July, sa June 30 o July. Proprotektahan nila si BP Sara. Pag hindi na-convict si BP Sara sa Senate, sigurado, panigurado, malamang sa alamang, tatakbo yan sa 2028 bilang presidente. Tama o mali? Tama. Okay. So, 6 years ulit. No? Itong gusto kong mangyari. Meron pang natitirang 2 kapatid na lalaki. Diba? Tama ba ako? Tama, 2. Oo. Kung mananalo si Sara bilang presidente sa 2028, matagal pa naman, di ba? O baka naman ang susunod niya si Bastina. So, another 10 years. Tapos yung isang lalaki, another 10 years, another 6 years. Tapos yung lalaki, 6 years ulit. So, 6, 12, 18. 6, 12, 18. 18 years. Duterte sa Pilipinas. Pucha, ang daming magbabago nun. Ang daming pwedeng mangyari at asigurado ako makakaramdam tayo ng ginhawa at asenso. Kasi may dugong Duterte yan kahit mga anak yan. Pwedeng mahigitan nila yung ginawa ng tatay nila o pwedeng same level lang. 'Di ba? Pero at least alam natin dahil nasa dugo nila na ang priority netong mga Duterte na to ay ang taong bayan. Huwag kayong boboto na takot mawalan ng posisyon, takot mawalan ng pera. Obvious yan, di ba? Noon kasi, tikom ang bibig. Noon, wala tayong idea, wala tayong mapagkunan, wala namang internet, wala namang Wikipedia, wala namang Google, wala namang SOCMED. So, ang nakaasa noon, naka-base noon, pag may pumuntang kandidato, kumatok, ay, abot, boto mo ako, ha? Tapos, wala na. Di ba? Not unless talaga, medyo advanced kang tao at nanonood ka sa mainstream media, gumagawa mo yung assignment mo, pinag-iisipan mo kung ayan nga yung talagang iboboto mo. Di ba? Ano yan eh. Marami kasi dyan talaga, uy, okay to ha. Ganon ang dahilan nila. O kaya pagdating nila sa May 12, sa araw sa precinct, sa araw ng pagbotohan nila, doon na sila nagbimini-mini mo. Utsa, delikado yan. Delikado yan dahil isasang-alang mo yung future ng mga anak mo, future ng mga apo mo, doon sa simpleng pag-iisip na okay to mukhang okay to mukhang mabait to, mabait naman yung mukha di ba? Pucha, malas mo na lang pagka yung mukha mo mukhang hindi mabait, di ba? Marami pa rin sila Although marami na yung aware, when I say aware, yung conscious, yung alam na, yung mga style ng mga pulpul na politiko na alam na lang magdanakaw. Pero minsan nabubudol pa rin tayo di ba? Mas marami pa rin silang walang pakialam, di ba? Lagi niyong tatandaan, everyone counts. Hindi pa pwedeng wala kayong pakialam, hindi pa pwedeng bahala na kung sino, bahala na si Batman, bahala na in-check. Gawin niyo yung assignment niyo, di ba? Gawin nyo yung assignment nyo. We have all the means. Napapanood nyo na. O, di ba, yung ganito, maganda to. O, yung isang politiko na mahilig mangialam pag mag-away na mag-asawa. Di ba? May magsusumbong sa kanya. O, di papakailaman niya. O, ganito. Kaya yung mag-shota. O, di ba? Nung ngayon, lumabas sa mga daming-daming issue. Ayun, tiko, mambibig. Di ba? Yun yung sinasabi natin. Di ba? Minsan nabubudol tayo sa mga ganon. Mukhang matapang, mukhang nagtatanggol ng mga mag-aasawang nag-aaway, di ba? O kaya mga nagtatanggol ng mga magjojowa na sinumbong neto, sinumbong ng ganyan. Tapos pagka yung mga totoong issue ng gobyerno, ayun. Ganon, tikom ang bibig. Oh, alam niyo na. Huwag niyo na iboto yan. Okay. Di ba? Okay na, ito simulan na natin, Attorney Sal Panelo. Patong-patong na paglabag sa karapatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, inisa-isa ni Attorney Sal. Kailangan ang Pahigop lang ng kape. Ay ipapakita mo sa inaaresto mong tao.
yung hard copy, yung mababasa niya kung bakit mo siya inaaresto. Hindi po nagawa yan. Saka lamang po pinakita, hindi mo yung hard copy, Nasa pero cellphone. yung soft copy lamang ng warrant of arrest. Naku, mahirap yun ha. Pwedeng dayain yun. Nag-e-edit ako ng mga ano eh. Hindi ako nag-e-edit ng documents ha. I mean, editor ako eh. O, madali lang dayain yun. Diyos ko. So madalit sabi, illegal na nga yung pag-aresto niya, illegal pa rin yung pag-detain sa kanya. The former president was deprived of legal representation from the moment he landed dito sa Pilipinas. Kaya iginigiit nila na kidnap eh. Kaya iginigiit nila na kidnap. Kasi illegal yung pagka-detain. Yung hard copy na warrant of arrest, hindi maipakita. Siguro, mabait lang talaga si Tatay Digong at handang-handa niyang harapin eh. Talagang hindi niya binigo ang mga Pinoy na, hindi, tatakbuhan ko yan, bahala kayo dyan. Hindi, walang ganun. Haharapin niya, di ba? Haharapin niya. Kaya talagang bilib din ako kay Tatay Digong dahil may isang salita. Hindi gaya nung iba, di ba? May nakabang na doktor, personal na doktor. Hindi po nila pinapasok, hindi nila dinala sa ospital. Kahit na humihingi na nakiusap po sila kung maaari na dalhin sa ospital si Presidente Duterte. Si Presidente Duterte, pilit pwersado po nila na dinala sa eroplano. At ang tawag po doon ay kidnapping. Ano ba yung kidnapping? Ang kidnapping ay dadali mo ang isang tao sa isang lugar na labag sa kanyang damdamin. Yes. Yung pag-aresto, pagdetini, at pag-kidnap ng mga otoridad ng Estado, ng gobyerno, ay illegal lahat. At nilatag po natin kung bakit ang anak ng dating Pangulong Duterte, si Veronica Kitty Duterte, ay naghain ng habeas corpus petition. Yan, habeas At corpus. sinabi po natin doon na yung habeas corpus petition ay isang petisyon upang Tumayong abogado. ang gobyerno ay dalhin sa kanilang harapan ang isang mamamayan na inaresto illegal, dinitining illegal, at itinakas. Sapagkat sa ating bansa, ang isang taong tatanggalan mo ng kalayaan, a man or a citizen that will be deprived of his life, liberty, or property, has to pass through, kailangan ng dumaan sa legal na proseso. Due process. At nakalatag po sa ating patas kung paano tatanggalan mo ng kalayaan. Gaya ng aarestuhin mo o tatanggalan mo siya ng kalayaang gumalaw. Kukulong mo siya sa isang lugar. Ang sabi po ng batas natin, kailangan may demanda yan. Kailangan may preliminary investigation yan. Kailangan malaman natin kung may dahilan na siya ay formal mong ididemanda sa hukuman kung meron tinatawag na probable cause. At kung meron probable cause at maghahain ng gobyerno laban sa mamamayan na yan, na tatanggalan mo ng kalayaan, ay kailangan na pag naihain mo na yan sa hukuman, kailangan ang isang hukom ay pag-aaralang personal. Kung meron ngang probable cause sa taong yan na maaaring nag-commit ng krimen, saka lamang po siya mag-i-issue ng warrant of arrest. Maliban na lang ang pag-aaresto na hindi kailangan ng warrant of arrest kung ito ay ginagawa sa harapan ng otoridad o ang otoridad ay may personal na kaalaman sa naganap na krimen. Maaari siyang arestuhin kahit walang mandamiento de arresto. Pero ito pong ginawa kay Presidente Duterte ay talagang nilabag nila sapagkat ito'y batay
sa isang warrant of arrest na hindi inisyo ng gobyerno. Ang pag-i-issue ng warrant of arrest ay ibinibigay lamang sa hukuman. Eh, no? Dito po Cellphone sa yung hawak. Pilipinas. At hindi manggagaling sa dayuhang bansa o sa dayuhang institusyon. Kaya nilabag nila. Ano pa po ang sinasabi ng ating batas? Kailangan ang warrant of arrest ay ipapakita mo sa inaaresto mong tao. Mm-mm. Yung hard copy, yung mababasa niya kung bakit mo siya inaaresto. Hindi po nagawa yan. Nung siya po, ang dating Presidente Duterte, ay lumapag dyan sa NAIA. Siya po ay inaresto nang hindi po ipinapakita ang warrant of arrest, ang kopya ng warrant of arrest. At dinala na siya. I-detainee. He was detained. Diyan po sa Villamor, Airbase. Villamor Air Base. At pagkatapos, saka lamang po pinakita, hindi mo yung hard copy. Pero Soft yung copy pa. soft copy lamang ng warrant of arrest. So madalit sabi, illegal na nga yung pag-aresto niya, illegal pa rin yung pag-detain sa kanya. Mm-mm. At pagkatapos, marami pa hong nilabag. Kasi dapat, ang isang akusado, ang inaaresto mo, bibigyan mo kagad ng abogado sa bawat sandali ng kanyang pagka-aresto at pagtanggal mo sa kanyang kalayaan ng paggalaw. Ay hindi po, sapagkat yung abogadong naghihintay doon sa NAIA, hindi po pinapasok para sa lubungin. Ang inyong lingkod naman, na abogado rin ng Presidente Duterte, 2 beses po akong nagtangka na pumasok, hindi ako pinapasok. 2 oras lang ang pagitan ng aming pag-landing ni Presidente Duterte, hindi rin ako pinapasok. Madalit sabi, the former president was deprived of legal representation from the moment he landed dito sa Pilipinas. At pagkatapos po nun, ano pa mga nilabag nila? Yung dating presidente ay may sakit. Alam naman nating lahat, sa edad niya lang, Yan. dati na talagang dadapuan ng kung ano nung sakit. Mm-mm. Pero ano ho bang ginawa nila? May nakaabang na ambulansya. May nakaabang na doktor, personal na doktor. Hindi po nila pinapasok, hindi nila dinala sa ospital. Kahit na humihingi na nakiusap po sila kung maaari na dalhin sa ospital si Presidente Duterte. Ang ginawa nila, kumuha lang sila ng doktor doon. Medyo tingnan lang, kinuha ang blood pressure o kung ano-ano pa. Pero alam po ninyo, iba yung dadalhin mo sa ospital. Nandun lahat ang equipments. Kasi Yes. nung araw na dumating siya, talagang naka-schedule ho siya na i-examinin. Hindi siya ho pinagbigyan. Kaya, yun ay paglabag na. Ano pang ginawa? O, ito. Dapat ho, binigyan siya ng kanyang mga abogado, pero hindi nga ginawa yun. Dapat dinala sa ospital. Hindi rin nila ginawa yun. Ano pa? Ang nangyari, kinuha po nila ng sapilitan hanggang nagkaroon na ng sakitan doon. Kasi yung anak niya, gustong kausapin ng kanyang ama, pinigilan at dinadala kung saan, hinihila. At yung kanyang ina naman, siyempre, yung kanyang anak ay hinihila. Babae, O, siyempre. siya rin, gustong puntahan yung anak, pinigilan din siya, hinihila din siya. Kaya nagkaroon naman ng kaguluhan doon, nagkasakitan, sinasaktan yung mag-ina. May nasaktan din ng pulis. At pagkatapos, si Presidente Duterte, pilit pwersado po nila Grabing na ginawa-gawa na itong mga to, no?
dinala sa eroplano. At ang tawag po doon ay kidnapping. Ano ba yung kidnapping? Ang kidnapping ay dadali mo ang isang tao sa isang lugar na labag sa kanyang damdamin. Yun lang eh. Kidnapping na yun eh. So madalit sabi, inilipad. Base lamang sa isang warrant of arrest na in-issue ng isang dayuhan. Okay. So nakikita po natin, hindi dapat siya inaresto batay sa isang warrant of arrest ng isang dayuhan. Kasi maliwanag ang batas natin na maaari ka lamang arestuhin ng isang warrant of arrest na inisyo ng bansang ito ng gobyerno, ng hukuman. Hindi po nasunod yun. Ano pa? Ang ginawa po nila na pagtakas o pagkidnap ay isang napakalaki paglapag sa batas. Sapagat ang gobyerno, dapat to pinapangalagaan ang mamamayan, pinapangalagaan ang sovereignty ng bansa, pinapangalagaan ang territorial integrity ng bansa. Hindi po nasunod na naman yan. Ang ginawa nila, sa halip na proteksyonan, sa halip na ikup-kupin at pangalagaan ang karapatan ng mamamayang itong si Presidente Duterte, ipinagkanulo nila, sinurrender, isinuko. Kaya hindi lamang si Presidente Duterte, isinuko nila. Sovereignty. Isinuko nila ang kasarinlan. Kaya ito'y paglabag sa saligang batas. Ano yan eh, feeling ko ang magiging sabit ng ICC talaga dyan, yung biglaang pagkuha na yan. Saka yung edad ni Tatay Digong. Yung given the fact na hindi naman ganun yung ka-stable yung health, syempre, ni Tatay Digong dahil sa edad niya, may mga maintenance siya at higit sa lahat, yung matanda na siya. Isa yan sa mga nakikita kong butas ng ICC. Kasi may question na eh. May nag-question na, nakalimutan ko lang i-save. May nag-question na sa ICC regarding dun sa foreign country din. Regarding dun sa ginawa ng ICC na given the fact na may edad na 79 years old si Tatay Digong pero ganun pa rin yung ginawa. Diba? So, ito rin yung nakikita nila Atty. Sal Panelo. Grabe yan eh. Alam mo, may sasabihin ako sa inyo, ito, related to. Noong nakaraan, sinabi natin yung mga step by step kung paano maging isang demonyong addict, di ba? Ulitin natin ngayon kasi meron ako i-relate dito. Nagsimula ang isang demonyong addict sa patikim-tikim. Lahat yan, di ba? Patikim-tikim. O yung patikim-tikim, hindi lang naman ikaw yun eh. Maliban doon sa na-curious ka, tinikman mo. Maliban doon. Ang tikim-tikim na yan, usually yan, nanggagaling sa mga tropa mo. Yan, sasabihin sa'yo, try mo to, okay to. Makakapagpuyat tayo dito, di ba? Ayaw mo ngayon. Depende sa tao din eh. Ayaw mo ngayon, syempre, alam mo, masama na yon. Sasabihin ngayon ng tropa mo, sige na, wala ka naman pakisama, hindi na tayo magkaibigan. Yan, pagka mahina-hina ka dyan, sa part na yan, tapos ka. Yan na ang simula mo. Titikman mo ngayon, medyo mahina-hina ka, tumikim ka ngayon. Wow, grabe, yo. What's up, yo? Nagising ka. Gising kayo ng tropa mo hanggang kinabukasan. Sabi mo, dalawa lang yon. It's either okay pala yung ganon o hindi na ako ulit. Yan, depende sa tao yan. Yan pa yung depende sa tao. Depende pa sa kapasidad ng tao na yan. Susunod niyan, next-session ulit. It's dalawa ulit yun. It's either na titikim ka ulit o medyo tatanggi ka na, di ba? Dahil alam mo, masama. Since na medyo na-enjoy mo siguro, kaya uulit ka ngayon yan. Yung pattern, ganon. Ano sunod doon? Di ba? Ang sunod doon, pag wala ka na masupply, kayo ng mga tropa nyo, doon sa bisyo nyo, mangunguha na kayo ng gamit. Sa bahay nyo pa lang. Magbebenta ng electric pan, washing machine, rice cooker, kaldero, pinggan, pichel. Nakakatawa yan, di ba? Pichel.
yan nabebenta nyo para mapasupply nyo, maghahati kayo ng tropa nyo. O, di ba? Yan ang mga stepping stone niya. Ano sunod dyan? Pagka wala ka nang maibenta, pinagdududahan na kayo ng mga magulang nyo, ng mga kapatid nyo, ba't nawawala yung ginato, yung TV, yung electric fan, yung desk fan, di ba? Yung kaldero, yung kawali. Mamaya nanakaw na kayo niyan sa labas na. Hindi na sa loob ng bahay nyo. Yan, habang tumitira kayo, sa labas na kayo, kukuha niya. Nangungunga na, nag-aakyat bahay kayo. Gamit muna yan. Gamit-gamit lang muna. Ha? Wala pa tayo sa hold-upan. Wala pa. Gamit-gamit lang muna yan. Tapos ano sunod dyan? Pagka na medyo boring na kayo dyan, sa panakaw-nakaw, akyat ng bahay, dahil naisip nyo mukhang delikado, di ba? Doon na kayo sa hold-up. Di ba? Hold-up na yan, instant cash kasi yan, di ba? Kasi yung mga nakaw-nakaw, yung mga akat bahay, pag kumukuha ka ng TV, ang laki niyan, bebenta mo pa yan, hindi pa cold cash, kumbaga. Hindi gaya ng pag nang hold-up ka, cold cash ka agad yung makukuha mo. Depende na lang kung may jackpot yan o hindi. Di ba? Na may merwisyo ka na ng buhay ng iba, perwisyo ka na sa komunidad nyo, sa mga barangay nyo, perwisyo ka na. O ano sunod dyan? Malala ka na drug dependent ka na panay na ang tira nyo magtotropa, di ba? O, di pagka yung iba, pagka hinold up, titirahin nyo na ngayon yan. O, deduin mo na para wala na magsusumbong sa atin. Ligtas tayo. Dati kasi hold up lang Ngayon medyo upgraded na rin sila. Putay na nag-upgrade din O, papatayin na nila ngayon yan. O, tapos pagka ang na-hold up nila, na-tsempo pa, babae, o ano sunod doon? O, alam nyo na yon, di ba? Paparausan nila yan. O, tapos nanakawan nila. Dati nakaw-nakaw lang. Pag nakaw lang ngayon, hindi na. Medyo may bonus na ngayon. It's either totodasing ka o sa pagsasamantalahan ka, lalo na pagka mga babae. Yan. O, ano sunod na dyan? O, pagka yan, yan ang ladder race na yan. Sunod niyan, yung pinaka-dulo niyan, magpupusher ka na. Magbebenta ka na yun kasi medyo umangat-angat ka na ng onte dahil sa mga nakaw-nakaw mo, may mga sobra ka na, may panggamit ka na, may pambenta ka pa. O, di ba? O, di bebenta-benta. Hanggang sa, wala na. Tuyo na yung utak mo. Iba na takbo ng utak mo. Di ba? Iba na takbo ng utak mo. Bangag ka na, in short. Bangag ka na. Hindi ka na nakakapag-isip ng tama. At hindi na normal doon sa normal na mga tao yung mga naiisip mo. Sasabihin niya sa akin, anong relation nito? Ikaw ba, ibibigay mo yung isang tao sa foreign country kung nasa tamang pag-iisip ka, ibibigay mo despite the fact na may edad na, hirap na maglakad, may maintenance na, ibibigay mo sa ibang bansa at hahayaan mo na sila mag-imbestiga samantalang meron tayong sariling korte rito. Di ba? Sa tingin mo, nasa tamang pag-iisip ka. Di ba? Pag ginawa mo yon, hindi! Bangag ka na. Di ba? Bangag ka na nun dahil hindi ka na nakakapag-isip ng tama. Akala mo, tama ka, pero mali. Tingnan nyo ang ginawa nyo. Tingnan nyo ang nangyari. Yung tao natutong lumabas. Natutong ipagsigawan. Yung Duterte. Yung mga nananahimik na nagchichill lang pero maka-Duterte, yun, naglabasan, nangailam, bumoses. Di ba? Tama lang naman. Dahil ang dami nagko-comment sa atin dito at totoo naman talaga. Hindi naman ako nagbabase sa comment. Totoong nangyayari to. Karamihan, halos lahat, OFW dito sa Pilipinas, lahat Duterte ang sinisigaw. Sabi ko nga hindi yan, kung masamang tao yan, ni isa walang lalabas dyan tapos magsisisigaw. Knowing na masamang tao ka, pero hindi. Kabaliktaran yung nangyari. Ganong kalupit ang Duterte, no? Biri mo, ang dami nila nagtutulong-tulong sa gobyerno para siraan na itong mga Duterte, pero hindi pa rin nila kaya. Kasi ang tingin nila ito It's either BP Sara o Duterte. Ito ang tingin nila. Dito lang sila nakapokus. Nakakalimutan nila na lumingon doon sa likuran na itong taong to. Pucha, ang dami pala. Tayo yun. Di ba? Tayo yun. Kasi sa sobrang goal, ang goal nila, ito, pabaksakin natin. Pabaksakin natin to. Hindi nila nakikita na ito pala. Hindi nila sinilip yung likod. Pucha, ang dami palang nasa likod nito. Isang batalyon. Hindi lang sa Luzon, Visayas, Mindanao, pati yung mga nasa OFW. Di ba? Ganun kalupit. Dami. Kaya, wala Sumubok sila Well, nasabihin nila, hindi planado. Patarantaduan naman. Ano naman? Pinanganak kahapon, di ba? Planado yan.
Planado yan. Ultimo yung ano, planado lahat yan. Pati yung pag-aeroplano, planado yan. Naniniwala ako na. Opinyon ko to ha, opinyon ko to. Channel ko to. Hindi kasi baka ano yun ako ng gobyerno eh. Di ba? Sabihin, sisiraan. Hindi, opinyon ko to. Pwedeng mali ako, di ba? Pero pwedeng mas tama ako. Di kasi ano yan, opinyon ko yun. Freedom of speech to. We have all the rights. Entitled tayo sa mga sarili-sarili natin opinion. Saka hindi na kami bata. Hindi kami sinilang kahapon para gaguhin nyo ng harap-harapan. Yung BICAM nga, hindi nyo maipaliwanag. Yung PhilHealth hanggang ngayon, nakatenga. Yung BICAM, yung budget ng 2025 hanggang ngayon, ano, wala na. Di ba? Diversional tactics nyo yan. Di ba? Ganun eh. Ang dami nyong ino-open na issue para mapagtakpan lang. Tapos ito yung huli. Nagkagulo-gulo na. Medyo nagkamali kayo rito dahil akala nyo wala nang papalag. Hindi nyo alam, sandamakmak yung pumapalag. Sandamakmak yung handang rumesbak para sa inyo. Di ba? You still have 3 years. Pero feeling ko, ikaw na yung huli. Ikaw na yung huli. Dahil talagang taong, ginising mo yung mga natutulog na mga kaluluwa na itong mga taong to. Nasagad mo sila to the point na dapat may pag-asa pa kayo, mas lalo lang, dapat may pag-asa pa yung senatorial aspirant nyo, pero wala lang. Mas lalong nawala. Ito na tuloy yung lumutang lalo. Di ba mga kayon? Ito, in-explain ko na, di ba? Papasukin nyo itong 10, itong siyam, para tuloy-tuloy ang Duterte legacy. Mga kayon, paki-double check naman kung nakasubscribe kayo. Kung hindi, paki-subscribe na lang. Tapos at tabi ng subscribe button, merong icon, yung bell icon. Paki-click yung bell, tapos paki-click yung all. Sana hindi rin kayo nag-skip ng ads. Maraming salamat. Hindi na tayo umabot kay Atty. Vic. Madaldal talaga ako. Madaldal talaga ako. Pwede ako magkwento sa inyo dito kasi talagang naabutan natin yan si Tatay Digong. I mean, yan talagang gusto ko noon. Kaya nasaksiyan ko lahat ng hindi lahat ng ginawa niya. Yung iba nakalimutan ko lang kasi dahil nag-mayor isko ako noong 2019. Kaya talagang kahit walang visual, kaya kong magkukwento rito, haabutan tayo ng umaga hapon. Yun ang kinaibahan natin sa mga political vlogger. Kasi tayo, kahit papano, puso yung nagsasalita sa atin. Kaya tamo, dire-diretso yung salita ko. Hindi tayo nagbabakel. Dire-diretso kasi proud ako na ito yung pinili ko eh. I mean, ito yung sinuportahan ko. Dahil ever since 2016. Ito na 2015 kasi bago pa tumakbo si Tatay Diego ng 2016. Gustong-gusto ko na siya eh. Kaya talagang nasubaybayan ko siya kahit papano. Kaya kaya kong ikwento. Diba? Kumbaga ano lang yan eh. I cannot teach you what I don't know. Diba? Kaya alam ko yan. Kaya kaya kong humarap sa inyo na kaya nating ipagtanggol at ikwento si Tatay Digong. Maraming salamat sa pagtutok sa akin, Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan. God bless po.